Hi! Magandang buhay sa inyong lahat mga maangas kong kababayan at pagpalang oras sa inyong lahat saan man dako kayo naroroon. Well. Aware ba kayo sa pagitan ni Banat Bay at ni Bagong Lipunan? Well, kung aware kayo, ito ay para sa inyo dahil makikita natin ang kanilang salpukan tungkol sa issue na kanilang pinag-uusapan. Sa mga aware, alam yung ibig kong sabihin. Pero sa mga hindi aware, no, tignan natin, panoorin natin. At kayo na ang bahalang magdesisyon kung ano ba ang kanilang dapat gawin at kanilang sundin sa kanilang sarili-sarili. Actually, followers ako ni Bagong Lipunan, followers din ako ni Banat Bay. So, parehas ko silang pinapakinggan dahil idol natin yan, mga yan. Okay? Pero dahil sila naman ay sanay dyan sa ganyang sistema ng pagsasalita, alam ko sanay sila sa ganyang mga bagay-bagay, mga diskusyon. No? So, yun, tunghayan natin bilang mga followers nila, ay titignan natin at balansahin natin yung balansihin natin. Ibig kong sabihin, balansihin natin yung kanilang kuro-kuro at tayo na mismo ang magbibigay ng advice or ano yung mga suggestion natin na masasabi natin para sa kanila. Just comment down below the comment section at babasahin natin yan. Okay? Alright, panoorin natin at para naman ngumiti-ngiti naman tayo ng kunti at na matawa-tawa naman tayo. Actually, wala naman tayong pinapanigan sa dalawa. I-clarify ko lang, wala tayong pinapanigan sa dalawa kasi nga tayo ay parehas na followers ng dalawang yan. Okay? Alright, mga makikisig at mga maangas. Let's go! Simple. Ayan na si Kaloy. Ayan na si BL. Hello mga Kaloy! Kumusta? Wait lang. Hindi ko marinig yung mga boses. Joey, ikaw mag-moderator. Hindi ko to kayang dalawang to. Ikaw mag-moderator. Okay. At tawag dito. Oy, Sas, lumabas ka dito. Wait, Sas. Let's find a common ground. Ayan. Okay. So, okay, sila muna. Si Banat naman, nagpaliwanag na siya na pasmado lang yung bibig niya, kaya niya tinawag akong amuyong, ganyan. Sa buhay ko naman, ay best yung sa simpleng argument. Paano mo nasabing bayad ako na ngayon bumabanat pa rin ako kay Marcos at kay Romualdez? Anong ebidensya mong bayad ako? Okay. Ganito ha. If you try to look at the channel of Bagong Lipunan, ano nakalagay doon? Is it nagsabi ba na news? 'Di ba? The reason why I tackle that topic, it's because may nagtanong. Diba? May nagtanong na viewers mo, bakit sila Banat Bay ay ganito na? Diba, nagbakasyon kayo, diba? So, in-explain ko lang sa kanila. And that's my opinion. Do I have to say sorry for my opinion? Hindi. Iba yung opinion sa... Okay, when you talk about evidence, do you consider that the statement of a witness is a part of testimonial evidence? Yes or no? Yes. Oh, see? So, that means kinonsider ko yung sinabi ni Nino as testimonial evidence. So anong evidence na nahanap nyo? Bakit hindi nyo siya kasuhan in the first place? Alam mo naman siguro status ni Nino. Sino ba nagsabi? Si Nino nga daw. So that's testimonial evidence. Sino si Nino? Barzaga. Nino Barzaga. Teka, wait. Ano yung sinabi ni Nino? Ano yung sinabi ni Nino, Kaloy? Sabi niya na aamin ako na bayad ako, pero kayo Banat Bay, kailan kaya amin? Kasi they're part of the Iskonyan. So, ibig sabihin, si Nino, ina-allege niya si Banat. Yes, that's the point. And I consider the statement of Nino as testimonial evidence. So, Banat, nag-reply ka dun sa Banat ni Nino. Alam niyo ba na si Nino ang background? O say, saan evidence mo? Saan ang evidence mo? Siya mismo nagsabi sa akin. O see? Na may certificate siya, nagaling siya sa mental. Bakit siya nagsabi sa akin? Saan yun? Ipakita mo sa akin yung sinabi niya mismo. Yung video niya sa akin yun ko. See? I have evidence na may video si Nino na sinabi niya yon. Ikaw, may video ka ba na sinabi ni Nino yon? Na may certificate siya? Saan yung ebidensya mo? So kailangan kong... I have that testimonial evidence, yung video na nilink, binigay ko. That's the testimonial evidence. Statement niya yon. Ikaw, yung statement mo na sinabi ni Nino na ano siya, na may tupak siya, o nasaan yung evidence mo? Ikaw na ngayon ang tatanungin ko. Kasi isasama ko yun sa vlog ko para to be fair with you. Na ano? Nang sinabi ni Nino, na sinabi mo na nagsabi si Nino na may ano siya, may tupak. So, ibig sabihin, ang lahat ng evidence mo based from Nino? Testimonial evidence!
It's up to the viewers. Sabi Ninyo sila. So, sandali lang. Referee, ano ba? Tumahimik ka na. So, yung sinasabi mo na sinabi ninyo na bayad ako, anong ebidensya niya na binayaran ako? Ang sa akin lang, it's up to me or the viewers to accept yung testimonial evidence ni Nino. Pero nag-react ka sa ano? Nag-react ka ba Banat doon sa claim na yon ni Nino? Or binigyan mo ba ng pansin yung Hindi ko pa, alam mo, hindi pinapansin si Nino. Nakita niyo na ba si Nino na mag-vlog? Walang matinong tao na maniniwala doon. How sure are you? How sure are you na sinama mo nga siya sa Iskonian yun ng vloggers? Kung wala kang tiwala sa kanya, right from the start, bakit sinama mo? Hindi kasama. Hindi ko siya kasama. In-interview mo pa nga siya. If Nino, hindi siya nagbibigay ng make sense, bakit in-interview mo siya in the first place? Bakit nag-collab kayo? In-interview ko lang, pero dahil may binuburaot siya. Pero it doesn't mean na pinaniniwalaan ko. Kasuhan mo si Nino para maniwala ako sa iyo. Paano mo nga kakasuhan ng taong may certificate na sabi niya nga nasaan yung evidence mo? Ay ba, hindi ko kailangan ipakita sa iyo. Ba't ko papakita sa iyo? Bingo na tayo. Joey, referee. So, basta ito lang. Ang ebidensya mo na bayad ako si Nino. Yun lang. Testimonial evidence yan. It's up to the audience. Sinabi ko naman sa audience. Tapos, ngayon, sa ninyo until you will file a case against him. Hindi, ngayon, binabanatan ko si Marcos, di ba? So, anong meaning nun? Binayaran ako para banatan siya? Ni Marcos? Oo, binayaran niya ako para banatan ko siya ngayon? I don't know. Ang basihan ko lang yung testimonial evidence ninyo. And BL, nung sinabi mo na ikaw Banat, nung sinabi mo na gusto mong nung nag-opine ka tungkol doon sa statement ni Nino tungkol doon sa bayad-bayad. So tinanong mo si Banat, ikaw Banat, ano tong sinasabi? Kumbaga parang gano'n 'di ba, na since ganito yung claim ni na siya umamin siya na bayad siya, ikaw kailan ka aamin? Yes, yun yung sabi niya. Meron ka bang sinabi na bayad from what direction? Like bayad ba ni Marcos, bayad ba ni yung whatever direction. Ganito kasi Sasa, between me and other bloggers, ako lang po yung walang connection sa politiko. Okay? That's my advantage. Diba? So, sino ang mga witness ko behind the camera? All the bloggers. Diba? Kung anong statement nila, kasi na-meet nila, diba? I don't know the transaction. We are just talking about probability. Sabi ko sa viewers ko, this is just my opinion and I'm applying probability. That means ilang percent probability na malapit ito sa katotohanan or malapit ito sa That's yun yung parati kong sinasabi. Okay, naiintindihan ko na ang mga nangyayari. Diba? So why do I have to say sorry for my opinion? Okay, naiintindihan ko na nangyayari. Si Bagong Lipunan, si Kaloy, ang kanyang naging basihan ay ang testimonya ni Nino Barsaga about Byron. About Byron. Si Byron, sabi ni Byron. Isa pa. Okay, continue. After sabi ni Byron. Relax ka lang, Kaloy. Huwag ka masyadong pikon. Magsalita mo muna si Sas. Ito si Byron, ang niya is, bakit si Nino ang iyong kino-question niya ngayon ang sanity ni Nino Barsaga. Ni Nino. Sabi niya yan, hindi ko sinabi yan. Siya nagsabi niya. Kasi nga, according daw dun kay Nino, is meron daw siyang certificate. Kaya nga hindi daw siya makukulong, sabi niya sa akin. Kaya hindi siya makukulong. Kasi nga, di ba, kasi kinasuhan siya noon ni Isko. Di ba, di ba, inano siya na? Hindi naman siya kinasuhan. Ano ba siya nahuli ng mga pulis? Di parang meron siya yatang case, I remember that. Hindi, it's not about, hindi si Isko yun. May libel case, may libel case. May libel case siya May libel case din si Banat Bay. Yun yung sabi ni Nino. May libel case ka pala, Byron. Sa isang congressman, I forgot the name. Kaya di ba, ang parati kong ginagawa sa site ko, sinishare ko yung link. That's my source. Di ba? Nagre-content siya ng sinasabi ng iba. Ayun naman pala, Byron. So, kung magsabi ka na parot din ako ni Sas kasi nag-ano rin ako kay Sas sa kanilang... So, nagre-content siya ng mga issues
ng mga vloggers. Ng mga, yung mga Oo, nag-react siya. Reaction video ang kanyang ginagawa ng mga content. Even ng mga... sa'yo, di ba? May mga topic ako na ini-echo din. Like for example, kasuhan kayo. And I was saying, no, hindi dapat kasuhan ng mga banateros. So hindi lang ako about kay Mocha. Nagkataon lang na nagkaibigan kami Mocha. Pareho kaming Marcos loyalist. Marcos Senior loyalist. Maharlika. Ni Maharlika. Yeah. Now, the second issue, sagutin mo to. Diba? Sabi ni Miss Maharlika na siya mismo naka-witness testimonial evidence. Again, di ba? Nung ililibre sana kayo daw dun sa restaurant, tapos nagtawag ka ng mga kaibigan, natakot siya kasi bakit kasama sila, ililibre ko. Ang sabi daw, i-charge daw sa office ni Mocha. Again, Maharlika, sabihin mo naman, may topak si Maharlika, come on. Una-una, hindi ako nagpapalibre sa kanya. That's a lie. Second, ano access kung magpapalibre ako sa kanya? Hindi naman sinabi niya, ang kay Maharlika lang, if there's bayaran, kung kayo lang daw 6 or 4 ba kayo, siya na magbabayad, mag-offer siya. Hindi ka naman nagsabi na maglilibre. Hindi ako pumapayag na ibang nagbabayad sa akin pagkain. Okay? Pero is it true na nagtawag kayo ng kaibigan nyo para ilibre doon sa pagkain, charge sa office ni Una-una, walang budget ang opisina ni Mocha. Walang budget. Is it true? Na. Mali ka dyan. Walang budget. Ang opisina ni Mocha. So that is not true. So you are saying doon sa part sa ano na yun, hindi mo kasing makinig sa bulong-bulong ng iba na hindi mo muna kino-confirm. Walang budget ang opisina. That's why I'm asking now. Okay. So, kino-confirm, tinatanong na ngayon ni Byron. Okay, Byron, sagutin mo ang tinatanong ni Bagong Lipunan. May budget ba ang office ni Mocha? Wala. Walang budget. Gusto mo malaman? Itanong mo kay Trixie. Si Trixie part of our Is it that the reason na bakit ka ayaw mo kay Badoy? No. We choose not to have na hindi magkaroon ng budget. Because Mocha is true controversial. Ayaw namin kay Badoy kasi si Badoy ang gusto magpatalsi kay Mocha. Every DDS bloggers knows about it. Ikaw lang. Alam ko hindi sila okay. Okay. Sila Trixie. Alam ni Trixie yan. Kasi nga Trixie is part of our office. Okay, you have your, di ba, sinagot mo na siya. Second, mayroon din si alam mo nag-fake news si Badoy tungkol kay Pacquiao. I don't know about Pacquiao. That's the problem. Hindi ka nagre-research. Kaya hindi kami naniniwala doon. Why do I have... Teka, hindi ko rin alam. Anong meron din kay Pacquiao? Yeah, I don't know about Pacquiao. I mean, kailangan ko ba talaga malaman lahat? Of course. Joey, mag-ano ka? If you are using Badoy against me, you should know who Badoy is. Alam ko si Badoy, anti-Marcos yan. Yan lang alam ko sa kanya. That's why I was not interested sa kanya. That's why I keep on saying hindi ako naniniwala kay Badoy kasi ang dami ng so, ibig sabihin, parehas na yung hindi nyo bet si Doc Lorraine. Yes, kasi anti-Marcos. Pero why he's bringing pero ngayon, sa ginagawa nila, hindi naman ako totally na sa kanya na gano'n nila, ikulong na lang sila. I have also, even anti-Marcos siya. May sinabi ba ako ikulong sila? Well, I mean, I'm just saying my opinion, di ba? Na nung nalaman ko na ikinulong sila, sabi ko, that's unfair. Diba? So what's your point in bringing it up ngayon? Anong point mo sa pagbibit-bit ng pangalan ni Badoy ngayon? Order of the court. Joey. Kasi nga, nagulat lang ako. Kasi ano yung connection dito ni both of you do not like Doc Lorraine. Si BL ayaw niya dahil anti-Marcos si Doc Lorraine. Yes. Si Banat Bay, meron rin silang issue kay Doc Lorraine kasi Doc Lorraine, according to you, wants Mocha out in the government. Marami pang iba aside from that. Among others. That's why I am now asking Badoy kung gusto ko siyang out it. Because that's your accusation, right? Matagal na ako nag-message sa kanya. That's your accusation at gusto niya tanggalin si Mocha. Okay. So ngayon, ano yung kinalaman ngayon ni Doc Badoy sa inyong... I was just asking about that kasi nga, di ba yung sino bang mas mataas na posisyon? Si Badoy or si Mocha? So what's Badoy? Kaya nga, ano nga tinatanong mo? So, yun na nga, tama ako na bakit galit itong si Banat Bay kay Badoy. There must be something wrong.
Diba? Sinabi mo na banat yung side mo, then I have to know the Pero side hindi of ba Baduy. wait lang BL, hindi ba the issue between them, hindi ba magsusuffice na explanation na dahil nga si Doc Baduy daw gusto raw matanggal si Mocha noong Yeah, I mean, the second question would be, may budget ba si Baduy? Ang USEC? May budget ba yung office niya? Hindi, nag-NTFL CAC na siya means hindi naman siya ganun. Umalis na siya ng Paano ko malalaman? Na? Bakit mo sa akin tinatanong? Bakit mo sa akin tanong? Hindi naman ako kasama ni Baduy. Hindi, bakit mo kailangang malaman na may budget si Doc Lorraine? Pero nag-ano lang ko eh. Nag-NTFL CAC na siya kagad dun eh. Analysis. Hindi naman siya ganun tumagal ng ano eh. Hindi naman siya tumagal ng... So, let me ask you a simple question. Why would you ask me about the budget of Baduy na wala naman ako kinalaman kay Baduy? Kaya nga, gusto kong ma-interview si Baduy. Eh bakit mo sa akin sasabihin ngayon? Just to clear things, di ba? Why would kailangan dalhin dito sa usapan na wala namang kinaugnayan sa akin? Kasi nga, di ba, we're talking about the office of Mocha. And sino ba nag-report si Mocha? Kanino ba mag-report directly si Mocha? Kay PRRT. Ganun ba yung structure nyon sa PCO? Mag-PCOO? Nagre-report si Mocha kay Doc Lorraine? No. Yun na nga ang problema kasi di mo maintindihan. Paliwanag ko sa'yo. Mocha was appointed personally by PRRD to report to him personally. So, iba-bypass niya yung kanyang mga nasa taas sa kanya, sa structure? Bakit? Bypass po ba ang sabihin sa'yo ng Pangulo sa akin ka mag-report? Is it bypass? Is it part of, is it agreeable? Constitutional? Walang constitutional dyan. Alabo mo naman. Walang constitutional doon. Wait lang. Ano yung question mo, BL? Direct? Bakit hindi siya gawing presidential assistant? Bakit? Ba't kailangan pa? Kasi nga, if you try to look at kung halimbawa, sa professional lang, sa company may isang tao dito, tapos mag-direct, bypassing yan. So, hindi pwede yan. It's not hindi ko na maintindihan yung issue. Ano yung Hindi ko nga maintindihan kung anong pinupunto nito ni Kaloy. I think yung hugot ni BL is about dun sa organizational structure. Oo, yung sa papalo ba talaga yon? Ngayon, hindi tanong mo, ireklamo mo kay PRRD, ba't kasi akin magre-reklamo? Siya nagsabi. See? Dahil sa sinabi mo, parang inano mo si PPRD na magiging selective, 'di ba? Na ikaw pwede kang mag-bypass, pwede kang mag-violate sa structural na natin. So, kasalanan ko. Tama ba? Pinapractice ba 'yun ng mga ng mga professional talaga? Ba't di mo itanong sa kanya? Ba't mo sa akin tatanong? Teka. Wait. BL, yung issue is related pa dun sa pa-dinner. Tama ba? Related pa doon sa niya yung side niya Nagkaliwanagan na sila doon. Ano yung next? Hindi, yung issue. Ano yung issue? Hindi ko nga kung anong issue nito Ang daming issue sa buhay. Ba't tayong issue sa buhay? Ano yung issue doon sa structure? Doon sa structure ng Yung sa PCO? Yung sa structure yung sa position ni Mocha tsaka ni ganito, I was trying to know kung bakit galit siya kay Baduy. Yun lang yung point ko. Kaya, una, si Mocha ba ay nag-report kay Baduy directly or to someone else? Nasagot na niya yon. Tapos gayon, clear niya yung Banat Bay na pwede, sabi daw in-appoint daw ni PRD tapos dapat directly sa ganon. Which is, wala sa structure. Diba? Saan mo nakuha yung structure? Asang batas yung structure mo? Di ba sabi mo, gusto mo mag-report? Kasi usually, you're telling me it's not part of the structure. Where is that? Ano bang ni-report niya doon? Is it related to the PCO? Yes. Social media. I mean, PCO na job? No, social media. If media. you try to look at the company's profile, okay, kung nakapasok ka sa company, hindi ka pwedeng mag-direct doon sa taas. You have to teka, ano yung issue? Ano yung issue, BL? Standard. Okay? So, okay, wait lang. Banat, sinasabi mo na agree ka doon sa pinupuntong structure ni BL na si Mocha can go directly to the president. Tama ba? Oo. Oo, okay. Can go directly to the president. So ngayon, ang kino-question mo BL is
Bakit ganon? O bakit ganon? Bakit ganon nga? Which bakit ganon? Ulitin ko, sasagutin ko sa'yo ha. Why? Paano ko mapapaliwanag sa'yo? Hindi naman ako nagsabi nun. So, even Baduy agree doon na direkta si Mocha? I don't know about the Baduy. Bakit tanong ka ng tanong tungkol sa akin kay Baduy? Okay, that's Pero, teka. Dito sa part na to kasi, nasa appointing authority talaga yun kung ano yung extrang, Huwag mong ipupara sa kumpanya. I think we can settle that It's the appointing authority who says, ano ang gusto ko, ito ang kailangan. Yung nag-appoint, sino ba nag-appoint? Si Baduy ba? So anyway, I think pwede nating isara yun. So baka yung okay ba just sa'yo wait, yun? Just wait if I have a chance to interview Baduy, okay? Just wait para malaman natin yung side niya. Just to be fair. Hindi kasi una-una ha, hindi ako naniniwala, sinasabi mo sa akin na bakit ako against kay Baduy. Di ba yan ang accusation mo? Yeah, I was just asking. Yeah. Kaya nga, yan nga yun. Okay? Naalala mo, kasi nga hindi mo na-research. Nag-sorry pa siya kay Pacquiao kasi there was fake news na inilabas niya. Hindi mo rin alam yon. Ipapaliwanag ko sa'yo. So teka, yung misunderstanding niyo with Doc Lorraine, it has something to do with it was a professional misunderstanding sa trabaho. Sino yan? Ako ba yan? Ikaw, sa'yo, Banat. Yung misunderstanding niyo kay Doc Lorraine, it has something to do with misunderstanding sa trabaho. I don't know with her, pero hindi niya kursunada si Mocha. Okay? Okay. At saka there was a time na nagpapirma, although she's denying it, nagpapirma na mag-resign si Mocha na mga official sa PCOO nandoon. Isa sa pumirma. May hindi talaga, may ref talaga na we probably cannot really measure the pero extent. aside from that, kaya hindi ako naniniwala kay Baduy kasi nga because of the fake news na nilabas ni Baduy before, which is yung bahay daw ng kabit di umano ni Pacquiao. Nasa news yan, panoorin mo. Nasa news yan na keso inaccuse niya si Pacquiao. Bakit? Saan daw niya tinanong kung bakit niya sinasabi na merong nung nag-Senate hearing to, kinumpronta siya ni Pacquiao. Ang sagot niya dahil dun sa magtatahong nagsabi. Okay, huwag na natin isama dito mga hindi kasali sa atin. Kaya yun na hindi ko maintindihan Why? Just wait. I think pwede na natin isara yun kasi sabi naman ni BL, he is also reaching out to Doc Lorraine kasi syempre para fair naman. Importante na malaman rin naman yung side niya dito. Because I know na may alam si Baduy kaya gusto niyang tanggalin si Mocha. Yan lang. May alam siya. Okay. Hindi yan meron pa bang ibang issue? Meron pa bang ibang issue? Okay, about the Tansu thing. Banat Bay, may sinabi ba ako na word na Taliano gold? Yes or no? Doon sa video, may sinasabi ka na sinabi na ito daw yung Taliano. Yan, huwag ka tawa-tawa. Wala akong sinabi na Taliano gold. That's fake news. Yan, doon sa video, panoorin nyo. Come on. At sinabi mo, kinag-compute ka na posible, meron ka pang text doon, na sabi mo, posible na magkasya yung gold doon sa baba. Which is, some other people are saying this is Talano gold. Which is, yun ako ang ba sinabi nagsabi mo. Talano gold? Kaya nga, pero sinasabi mo ngayon, it is about Marcos gold. Wala akong sinabing Taliano gold. Ang nagsabi ng Taliano gold si Jang Sangkay Jan na pinagalitan ko rin. Because wala akong sinabi na Taliano gold. I was just fact-checking based sa math kung totoo ba yung sinabi ni Imelda Marcos na kasya yung 7,000 tons of gold. I was not saying na totoo yung 7,000 tons of gold. Ang inano ko lang doon, finact-check ko lang doon kung kakasya ba talaga yung 7,000 tons of gold sa isang basement kasi nga may maraming nag-comment na baka kailangan isang mall para i-store yung 7,000. Ang sa akin lang, yung area or yung volume ng basement, yun lang yung finact-check ko. Bakit napunta doon sa Taliano gold? So, kasya yung gold sa Diba? basement. Kasya yung gold sa basement. Okay. So, isa sa point of misunderstanding. Yes, wait lang. That's why I call them poor in comprehension. Kasi in the first place, hindi nila yung talaga buod. Bakit tayo nag-discuss? Bakit ako nag-compute? Is it to prove? Kasya.
Yes, mathematically. Yan yung bakit so, sa puntong to, ang sinasabi ni Banat is may sinasabi tungkol sa Taliano Gold si BL. Ang sinasabi ni BL, wala siyang sinasabi na kahit ano tungkol sa Taliano Gold. But meron siyang content about how to determine whether or not yung I think ito yung sa 7,000 tons of gold, sa basement. Mel Chanco interview BL yung sinabi ni na meron siyang gold sa basement. 7,000 tons, okay. So basically, ang fina-fact check mo doon, I think tong part na to medyo madali itong i-sort out, no? Na you are just trying to prove mathematically if the claim can be practically can have a practical truth in which whether or not siya yung 7 tons of gold sa isang basement. Yes. Ganyan. Okay. But I didn't mention about Taliano Gold. It just says Marcos Gold. Linawin mo. Magkaiba yung Taliano Gold sa Marcos Gold. Okay. So magsusorry ka ba? Klaro na tayo doon, no? Magsusorry ka ba karon by Byron? Pwede naman ako magsalita. Pwede naman. Okay, go, Banat. Yung tinutukoy na gold ng mga Marcos loyalists noon na Talano Gold ay yung isa sa sinasabi nito ni Madam Imelda na gold bars. Yun din yung Talano Gold. Okay? What? No. Bakit mo anong gagawin ko? Yan ang sinasabi ng mga Marcos loyalists noon. Sino? Hindi, pero yun ba yung sinasabi ni BL? Yan yung sinasabi. Kaya nga niya sinabi, binanggit niya doon sa video na yun daw yung sinasabi. Ikaw na nga nagsabi sa video eh. Sabi mo doon sa video, sinasabi ng tao, yung Talano Gold at saka yung kasha. No, halatang hindi mo pinanood. Watch your video. Ay nako, wala akong sinabi about Taliano. Meron. Wala. Teka, Banat. Kasi sinasabi mo na sinabi ng iba, na sinabi ng iba. Okay. Teka, yun yung kinaklarify ni BL. Kasi ang sinasabi ni BL, magkaiba yung Marcos Gold sa Taliano Gold. So basically, ang sinasabi ni BL is, ang tinapik niya is just the practical truth doon sa claim na merong 7,000 gold sa basement ni Imelda. Okay. Now, I think I also have to doon sa sinabi ni Banat na agree naman ako doon. Meron talaga ako naririnig na ibang mga content creator who talks about Taliano Gold. So ngayon, Banat, I think BL, I think say it once and for all, clarify it once and for all. Did you ever talk about Taliano Gold or not? I was just talking about base doon sa sinabi ni Imelda with documents, 'di ba? The Marcos Gold. Never ko nung may nag-send sa akin about Taliano, something, hindi ko naniniwala about Taliano. Nangyari lang si Sankay, mas maraming viewers ay tinakal niya 'yon. Binoljak ko rin si Sankay. It's because mali yan, Sankay, ang sinasabi mo. Bakit mo ako ililink kay Sankay? Hindi na kami friends in the first place. And I never said about Taliano. Even Marlica, hindi siya nagsasabi about Taliano Gold. Pero marami rin kasi talagang content creator na who talks. And the reason why, sabi ko, malaking probability na may Marcos Gold is because nag-treasure hunting na ako sa Leyte. And nakausap ko yung mga tao. May gold. Okay. Nag-mining ang mga Marcos about it. Okay, ano na tayo ha? May gold naman talaga. Meron bang case closed? Byron, bakit ikikip ni Imelda yung document sa isang malaking gym kung yun naman talaga ay budol? Okay, Joey, ano ang middle ground? You're saying may gold talaga ang mga Marcos. Sandali lang, Banat. Ano ang middle ground? Hindi, gusto ko lang i-clarify yan. May gold daw talaga ang mga Marcos. Malaki ang probability na mayroon talaga. Kanina meron, ngayon malaki na probability. Ano ba talaga? Malaki ang probability. Ba't kanina sabi mo meron? Meron naman talaga kahit na singsing. Kaya nga, meron o wala? Mayroon probability talaga. Base sa mga testimonial, malaki ang probability. Okay, ano na daw, sabi ng mga viewers is, kung magkaroon na raw tayo ng conclusion dito at gusto na raw nilang bumalik ng chacha. Teka. Meron ba tayong common ground dito? Kasi si Banat, common ground. Okay. Ayan, oo. So, ayan. Byron, kailan mo sabihan si Cayetano na ilabas niya ang resibo ng MOE niya?
Cayetano, ilabas mo yung resibo ng MOE mo. Okay na? Not from the heart. Come on. Plastic. Sandali. Cayetano, ilabas mo yung MOE mo. Pwede na ba? You know what? What I admire about SAS, si SAS kasi DDS eh. At least, di ba, may guts si SAS about, di ba, to talk about MOE. Kung sinabi mong parot lang ako ni Maharlika, well, nag-agree naman ako kay SAS. So parot din ako ni SAS. Sandali lang, nandito tayo sa common ground. Joey, referee. Common ground na tayo. Okay. Ayun. So, I think nandito tayo to really call out things that we do not like, things that we do not agree when it comes to policy. Ayan. At lumalabo ako. Ayan. Yeah, may question pala, follow-up question sa'yo, Joey. Go. Ikaw muna. So, ano sa tingin ninyo yung inyong mga yung mga bagay na tingin ninyo na maaari kayong mag-agree when it comes to approaching the when it comes to yan, sa current administration, for example, ano yung mga tingin ninyo na maaari yung pag-agrihan dahil tingin nyo mali na nangyayari ngayon? Gusto mo sagutin ko muna yung question mo, BL, bago mo sagutin yung question ko. Okay, first question. Are we political bloggers? Yes or no? I'm a political content creator. I am an observer. Yeah. Okay. So the second question is, ano ba yung objective niyo as political blogger? Is this to defend someone or to defend the interest of the Filipinos? Just to be clear. To understand what's going on and to make the public discourse more intelligent. Okay. Do you agree with the motto of the politicians na there's no permanent enemies or friends except permanent interests? Motto nila yun kasi politicians sila eh. I am not. I only have one interest, and my interest is to have a better country. That's all. Yeah, that's for the interest of the of the Filipinos, right? How about you, Sas? Ako tambay lang ako sa kanto, no? Walang tamang desisyon sa buhay. Okay. Yeah, ang point ko lang po dito is as a blogger, we have our own objective, right? May kanya-kanya tayo. It's really up to the viewers kung saan sila, di ba? Kasi nga, sabi ko parati, during campaign, kung campaign man ngayon, may kanya-kanya tayong manok, di ba? Pero sabi ko nga, at the end na matapos ang election, dapat ang interest natin ay talaga sa bayan, di ba? It's not i-defend natin yung tao. Huwag tayong maging selective. Like for example, di ba, nung sinabi nila, DDS ako, I'm not DDS, di ba? Nagiging anti-Duterte din ako. Alam niya ni Sas, di ba? Na may mga projects na hindi din ako sang-ayon, may mga tao na nagulat ako, uy, kalaban kayo, tapos ngayon, kaibigan kayo, tapos magkakalaban naman ulit kayo, di ba? Kung sinong, di ba? Imagine, sa likod ng camera kasi tayo. Kaloy, go to the point kasi naantok na ako eh. Ano yun? What's your point? Ang point ko lang dito, kasi, dapat malaman ng tao kung ano tag-interest mo. Kung ikaw ay political blogger ni Cayetano or ni Lenny or whatever, at least malinaw yun, di ba? I think yan yung magiging common interest natin. Yes. How about you, Banat? What's the end game of this, of political vlogging? Ko? Basta ako, simple lang naman ang tema ng channel ko, banatan ng mali, palakpakan ng tama.